Yo, magandang tanghali sa inyo mga idol, no? So ito dito sa gagawin natin ngayon. Papanoorin natin yung vlog ni Sir Makagago na nirelease niya kagabi, no? Tungkol sa Skasta Beat, no? Yan. So yan, pakinggan natin. Sasabihin niya. Okay, baliganti yan mga ka-hombre ko Meron ako sasabihin sa inyo for today. Ang iba, kundi ang aking best friend na si Skastakli. Hello, what's up, Skastakli? Ano ng balita? Puta, balita ko! Trending ka hanggang sa Korea. So yan yung ano, no? Yan yung issue ng BTS at ng ex-B member ng si Flo G at Skasta dun sa brand ng damit na pinopromote ni Flo G. No? Pali natin. Ikaw din ay nasa balita. Lupit mo, bro. Tayo na, imagine mo yun. Dati-rati lang. Kung makikita ka dito lang, lokal lang. Pucha, ngayon nabot na yung katarantaduhan mo sa Korea. Palakpakan ang putang inang yan. Let's go! At isa pa mga ka-hombre ko. Ang dami nagsasabi na MG, ikaw ba ay takot sa BTS Army? Ang sagot ko, it's a big no-no. Bakit si MG matatakot sa BTS Army? Ano ba yung mga hayop na yan? Isa lang naman yung dosena na mga baby bra warriors. So yun. Diba? Napakinggan nyo na. Kung bagano siya literal magsalita, no? Kasi, yung fans ng K-pop, no, hindi naman ako sa nag-ano, pero usually yung mga fans kasi ng K-pop, ano yan eh, mga diehard, kumbaga yes, pati sa pananamit, itsura, buhok, ginagaya nila yan eh. Ganyan sila ka solid sumuporta sa sinusuportahan nila. No? Kaya sinasabi ko lagi na yung mga fans na sinasabi nila na loyal sa ganito ganyan. Ano lang yan, pansamantala. Pero yung mga yan, 'di ba? Simula nung nauso yung K-pop, talagang literal naging supporter yung mga yan. Tapos sinasabi niya sa mga baby bra na kasi usually yung fans ng K-pop mga mga around 13 hanggang 17, minsan umaabot ng 20s kung talagang yun na lang palagi ang pinapakinggan nila. Ganyan sila ka solid sumuporta sa K-pop. Kaya lang, although sumusuporta sila sa mga artist sa Pilipinas, pero hindi lahat pagdating sa mga rapper. Kasi siguro sa mga banda, ganyan, sa mga singer, pero sa mga rapper siguro hindi masyado. Nakikinig sila pero hindi mo masasabi na loyalist na supporter yung tawag doon. Kasi wala naman silang pake. Diba? Sa sa K-pop sila nakatuon eh. Major, diba? Pero huwag kayong mag-alala. I am not here to make fun of them people na syempre ina-idolize nila yung BTS o yung K-pop or yung Korean pop na yan, ewan ko. Hindi ko alam. Ang sa akin lang dito is this. Si Skastakli na naman for the 100th time, ay nagnakaw na naman mga kahombre ko ng beat. Ayun nga lang this time, Hindi na siya pinalampas ng mga fans. Yun. Pagdating sa pagnanakaw ng beat, no? Sa sinasabi nilang pagnanakaw ng beat. Dun sa bad boy ng Big Bang, kung kakandaan nyo. Ginaya niya yun eh. Diba? Ginaya niya yun. Hindi ko lang alam kung ano yung pamagat ng kanta niya, basta ginaya yun ni Skasta, no? Walang pinagkaiba yun, simula umpisa hanggang matapos. Tono ng kanta, tugtog, diba? Pero matagal na yun eh. Itong bago, medyo kahuwig. Pero sabi nila hindi daw nila ginaya. Maybe sa idea, ginaya nila sa idea. Pero may post si Skastakli sa Twitter na hindi nila ninakaw, hiniram lang, 'di ba? So para sa akin personal na opinion ko, kung hindi ka nagpaalam sa hiniram mo, nakaw ang tawag doon. 'Di ba? Kung tama yun sa pagkakaintindi ko, 'di ba? Kapag nanghiram ka ng gamit na hindi ka nagpaalam sa may-ari, nakaw ang tawag doon, 'di ba? Oh, yun.
Tuloy natin. ng mga taga-Korea. And that is quite good. Kasi una sa lahat, Skasta, ikaw ay artist din. Alam niyo mga ka-hombre ko, aminin ko, ako si MG, marami rin akong ninanakaw na mga kanta. Yan ay totoo. Kaso lang hindi ko sasabihin kung ano yung mga kanta na yon kasi kupal at tarantado talaga ako. Yun, at least siya, inaamin niya, di ba? Inaamin niya yung mga ginagawa niya, pero safe siya kasi parang wala namang pumupuna sa kanya, di ba? Sa pagdating sa ganun kasi parang hindi naman siya napapansin, di ba? So, sa pagdating sa ganyan, at least siya inaamin niya, yun yung nagustuhan ko sa kanya eh. Inaamin niya yung ginagawa niya, di ba? Yun ang maganda. Tuloy natin. Pero wala naman nakakahalata, so yes, it's all good in the hood. Yun. Pero ito kupal na to. Alam mo, Skasta, ganito yan eh. Ang rule number 3 ng mga magnanakaw, okay? Huwag na huwag mong ipapaalam kung saan mo kinuha yung ninakaw mo. Ha? Kung ikaw ay tunay, kasi alam mo, Skasta, ikaw Ano yun? Totoo yun, huwag mong ipapaalam. Doon sa ninakawan mo, yung ninakaw mo, di ba? Tuloy natin. ay legendary kupal na magnanakaw na eh. Iba na yung level mo ng pagka-klepto. Ibang level. To the point na putang ina ka, halata na, itinatanggi mo pa. Kasama nung kupal na ulol mong producer na kung tawagin ay Flip D. I know what D stands for. Dick. Literal na uten. Putang ina mo. Pusang gaya. Hindi ko mapigilan matawa. Di ba pati yung producer? Siyempre, kung ang producer kasi nag-isip, kasi pag nanggaya ho kayo ng isang kanta na sikat, no? Halimbawa lang to kung pag nanggaya ka ng isang kanta na sikat, o parang ginaya mo lang yung idea, pwede kang kasuhan nun eh. Di ba? Kasi parang parang may gumawa ng ice candy. Di ba? Na malakas yung benta. Gumawa nga rin ng ice candy, iba nga lang yung flavor. Di ba? Parang ganun lang yun eh. Di ba? Pagdating sa branding, tuloy natin. Alam nyo, mga kabreo, ganito yan eh. Alam mo, Flip D, meron din akong producer at yun ay si Roberto Madflow Music, no? Definitely, napakagaling mo rin. Pero mas magaling ang producer ko, obviously. Pero magaling ka rin naman, okay? Now, the thing is this, bro. Ikaw ba? Siguro hindi mo alam yung mga K-pop, no? Kasi ako wala akong idea sa ganyang K-pop. So, I think na siguro sinabihan ka ni Tulo na ganito ang gusto kong tono para sa kanta. And then, ikaw na ulaga, gagawin mo na lang yung beat. Siguro ganon. Or pwede rin naman na sinabi sa'yo, oy, Flip D, punta ka sa YouTube, check mo to. Gayahin mo yung beat, iba-ibahin mo lang. Alam mo na, iskoran mo na. You see? Yun, pwedeng pwedeng tama yung sinasabi niya, no? Kasi pwede ka magbigay ng suggestion sa isang producer na gumagawa ng beat na i-check mo yung ganito, i-check mo yung ganyan. Gawa mo ng paraan na gagayahin natin, pero iba yung instrument na gagamitin natin, di ba? Yun, tuloy natin. See, ayun nga lang bro, sobrang bobo niyang rapper mo, ha? Kukuha at magnanakaw na lang ng beat. Doon pa sa kilalang beat. Mate, alam mo, Skasta, pero mga ka-hombre ko, ganito yan eh. Hindi naman natin pwedeng tingnan lang yung story na yon, although ayun ang pinaka-main topic natin dito. We need to say as well na talagang super talentado itong kupal na Flip D at super talentado din, obviously, 100% ito si Skasta Klee. Yun, pwede rin kasi pag ginawan mo kasi ng areglo yung kanta, no? Tapos magagawan pa rin ng paraan ng kakanta. Isang magandang talent yun para sa producer tsaka sa singer, no? O sa rapper na kakanta. Kasi iniba nyo yung tono, iniba nyo yung way, pero ganun pa rin yung dating kinalabasan, di ba? Yun lang. Tuloy natin.
Bakit? Kasi if you think about it, hindi lang naman puro nakaw ang kanta niya, ha? Hindi natin pwedeng ilahat, okay? Kasi may iba't iba siyang mga kanta na pinroduce nitong Flip D na napakagaganda, mga ka-home record. Sobrang dami rin, okay? So let's clear that thing out. Pero ngayon, siyempre ito yung argue. At ang diskusyon dito ay maling-mali talaga si Skasta, kahit saan anggulo mo tingnan. Ngayon, Skastakli, hindi ko alam mga ka-home record kasi pwedeng malupit din siyang, anong tawag dito, strategist. Tulad ko, nakikita nyo naman, kapag dinidis ko yung tao, kinokontak ako, tapos magpapa-interview sa akin, and then boom, okay na sila sa social media, di ba? Now, probably ganyan din siya. Hindi ba kayo nagtataka, mga ka-home record? Mawawala si Tulo ng mga almost half a year. And then all of a sudden may issue na naman. Alam niyo yun, like, it's crazy kasi kakatapos lang ng issue niya doon sa babaeng mukhang tulok na si Ricey. Biglang automatically, after 3 months, may iba na naman siyang issue. Now, this is quite, alam niyo yun, I smell something fishy. Yung sinasabi ni mga gago na parang pwedeng pinagpaplanuhan, no? Pinagpaplanuhan o sinasadya, no, ni Skasta na lagi siyang ganun, no? Para lagi siyang mainit, kumbaga, lagi siyang trending, hindi siya nakakalimutan ng tao. Lagi siyang inaabangan. Parang ganun yung pinupunto ni Makagago dito, no? Na parang, napansin ko rin sa sinabi niya, parang lagi na lang may issue, di ba? Ay, parang sinasadya ba kasi kagaya nung paghihiwalay nila ng jowa niya, tapos balik-balikan, balik, parang walang klaro, di ba? Parang ano lang, masabi parang papansin sa social media. Di ba? Tuloy natin. Mga ka-home ko. Kasi imaginein mo yun, kada 2 months, 3 months, or 5 months, hindi pwedeng hindi lalabas sa headlines, trending topic, hot topic, si Skastakli. Oh my God. Isa lang ibig sabihin yan. Tinatarantado tayo nito si Tulo. Yun. Palakpakan ang ating mga sarili sa pagiging mga tanga. Pero syempre mga ka-home ko, alam nyo nang susunod dyan. Definitely, I believe at talagang tunay akong naniniwala, na hindi makukulong si Skastakli dahil dito. Kasi una sa lahat, matalino yung producer niya. Alam nyo kung bakit? Kasi pwede mong sabihin na, ginaya yung tono, ginaya yung beat. But, hindi. May similarity sila pero hindi iisang beat yung ginamit. Totally different. Iba't iba yung instrumento na ginamit ni Flip D. Iba din yung instrumentong ginamit ng isa. Yun, pwede may punto si Makagago doon kasi kung mapapansin yung mga idol na sa vlog ko kahapon, sinabi ko rin yan na magkaiba. No? Pwede silang may similarity sila pero hindi sila magkapareho. 'Di ba? Nakikits niyo ba 'yun? Yung pareho sila ng vibe. Medyo may similarity sa bagsakan pero magkaiba, 'di ba? Kaya kahit sabi mo umabot yan sa korte, hindi sila makakasuhan, no? Dapat yun na lang yung pinanindigan nila na hindi namin yung ginaya, 'di ba? Kasi may laban sila dun sa sa korte, kahit dalhin sa korte yan na hindi talaga magkaparehas kasi yung tono magkaiba, no? Pakinggan yung maigi, yung Dame tsaka yung daing ba yun? Yung daing ng BTS. Pakinggan yung maigi yun para hindi kayo nagko-comment. Hindi ko sila pinagtatanggol dahil Pinoy sila o ano pa man ang issue lang dun yung kanta, 'di ba? Kung ginaya, sabi na natin ginaya pero hindi sila magkapareho. 'Di ba? Kasi yun yung magiging issue sa korte. Pag tiningnan pag pinakinggan yung tawag nito yung mga nota kapag hindi parehas, hindi ho yun magtutugma. 'Di ba? Kaya may laban sila doon pagdating sa korte. Definitely, I think na yung BPM nung isa, nung original at nung kay Skastakli ay magkaiba rin. See? Yun yung sinasabi ko. Kasi hindi naman ako musician. Pero sa pagkakarinig ko, magkaiba talaga siya Di ba? Kung papakinggan yung maigi, magkaiba. Ibang instrumento, ibang BPM. So totally mga ka-home ko, iba na yung kanta. So hindi nyo na may similarity, yes. Sabihin na natin na ginaya niya lahat, konsepto, lahat ng flow, but
if you think about it, at pwede nilang itanggi yun, hindi pareho, similar lang. So he's not going to jail for it. Yun yung sinasabi niya na ano no, na similar pero hindi magkapareho, di ba? Kasi similarity pagdating sa flow, bagsakan, pero hindi sila magkapareho sa mga nota, sa antas ng nota, sa instrument na ginamit, magkaiba. Kaya kasi kung kinopya yun, nire-upload yung totoong music nung daing. Tapos nilapat sa DIM. Ginawa nila ng lyrics na iba, pero yung flow ganun pa rin. Kaya lang, ang naging siste, ibang instrument ang ginamit, magkaiba yung nota, hindi sila magkatugma. Although, magkapareho ng vibe. Ganun lang yun. Talo tayo, okay? So, yun lang. Pagdating naman sa copyright, no, it is not. Kasi, bakit, di ba? Inuulit ko, may similarity. Magkaiba ang similar at pareho. Totally magkaiba yon. So, again, hindi yun copyright. In fact, kung titingnan nyo sa account ni Flow-G, mga kahombre ko, kasi look, ang dami mga ang mga netizens talaga, mga kahombre ko, ang lalaking mga bobo. Maraming porsyento sila na konting makakita ng ganito, naniniwala agad. Look man, check nyo ha, yung tunay na upload ng video na yon ay nasa main YouTube channel ni Flow-G. Yun, tama yung sinabi niya. Yung main upload ng pagpo-promote doon sa damit, sa DIM na kanta, no? Nasa account ni Flow-G yun. Kaya lang, yung dinislike ng BTS Army, tsaka ng ibang tao, doon sa hindi yun yung official na download eh. Kasi napansin ko din yun eh. Nung tinignan ko, ang daming dislikes, bakit parang hindi channel ng X-Battalion, channel ni Skasta o kaya channel ni Flow-G. Kaya hindi ko siya parang hindi ko siya pinansin, di ba? Kasi hindi yun yung totoong account ng mga artist tsaka nung member ng mga XB. Okay. 1990X ang title. Yung dinislike ng mga netizens, yun ay hindi upload ni Flow-G. Yun ay re-upload ng isang stupidong YouTube channel. Naninakaw lang din yung video at yung kanta sa channel ni Flow-G. Yun, tama. Now, dinislikes nyo yun. How many dislikes does that video on that dummy YouTube account got? Almost 55,000 dislikes. Yan, putang ina. Yung chinik ko yung kahapon, nasa 65k na yata, no? Lalong dumadami. So, hindi pa rin nila napapansin siguro yung YouTube channel na yun. Hindi yun yung official channel. 55,000 dislikes, okay, that's fine. Pero at the end of the day, pinagtatawanan pa rin tayo, ni Skastakli at ni Flow-G. Why? Because hindi yun yung original na video. Yung original na video nandun sa YouTube channel ni Flow-G. Yun. Naloko na naman tayo. Ganyang kalupit ang utak ng mga yan, mga kahombre ko. As I said before, mate, huwag kayong maniwala sa lahat na nakikita nyo online. Alright? Ako, natuto ko dyan. Kaya, simula nung ako'y laging nagkakamali online, sa mga fake news and all, lagi na ako nagre-research. Because, kaya kapag may issue, 1 or 2 days ako bago maglabas ng video. Because I make sure na tama talaga yung sasabihin ko or sinabi ko. Okay? That's what's up, man. Now, meron pang iba. Yung sinasabi niya na dapat sa mga balita na lumalabas, no. Mag-search muna kayo kasi minsan maraming channel na nag-upload ng mga videos na last 5 months ago pa, pero ang nilalagay nila sa caption latest, no, na lalo pagdating sa government, no, maraming gumagawa ng mga ganyang fake post sa mga YT channel, no. Tama yung sinabi ni Makagago doon sa part na yun. Kayo mag-research muna bago kayo mag-comment o magsalita sa mga upload sa YouTube, no, kasi minsan sinasadya yun ng ibang YT channel, no. Yan. Lalo na sa mga artist ngayon dahil mainit masyado ang hip-hop scene, kaya maraming nagpe-fake news. Yan, tuloy natin.
Si Skastakli at si Flo G ay malaki ang kasalanan kay MG, definitely. Sobrang laki ng kasalanan nilang dalawa sa akin. Pero, mga kahombre ko, napakapangit naman sa ating mga Pilipino na alam nyo yun, ibaba natin ng ganun-ganun lang ang ating mga kababayan. Kasi tulad niyan, meron ng baboy na stupidong Koreano ng ating Philippine flag, and what happened? Nagalit kayong lahat, right? Yan, tama yan. Yung nakaraan na merong kupal na Koreano na pumunit ng bandila ng Pilipinas, no? Sobrang kupal nun, kaya pakyo kayo. Diba? Now, mga kahombre ko, dumating na naman tayo sa point na pinagtatanggol na lahat itong Korean group na ito, na kumanta niya, na ginaya ng ating local artist. Now, naiintindihan ko na may pagkakamali sila kasi definitely itong dalawang Mongoloid na to, hindi sila nagsosorry, hindi man lang sila nag-ano, because they are claiming na hindi yun ginaya, okay? They are claiming na similar lang, okay? Hindi pareho. So, they are standing sa kanilang facts. Pero the thing is this, alam na natin bilang Pilipino na mali itong dalawang Pinoy na ito, no? Pero bakit natin sila idinadrag ng ganon, right? Ako bilang makagago, what's up man, alam nyo, napakatarantado at kupal ko. Pero in this case, alam nyo, sobrang mahal na mahal ko ang aking bayan. At kahit... So, ang sinasabi dito ni Makagago, no, na huwag tayo masyadong maghusga, no? So, patapusin muna natin si Sir Makagago, saka tayo magbibigay ng opinion. Kahit na mali ang aking kababayan, sige, sabihan nyo na ako na, tarantado ka, kupal ka pala, pinagtatakpan mo ang iyong mga kababayan. But, mga kahombre ko, hindi, probably yung mga nagsasabi ng ganyan ay kahit kailan hindi nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa. Alam nyo ba, bilang OFW, okay? Ako nag-OFW ako 5 years, bro. Kaya ako nagkaroon ng bahay, okay? 5 years ako nag-OFW. Mate, nasa England ako, okay? Although ako ay tama at yung English na kasalitaan ko, ka-argue ko ay mali. Hulaan nyo kung sinong ipagtatanggol nila. Siyempre, yung kapwa nila English, not me. Now, mga kahombre ko, mahalin, alam mo, nandyan ang aangat ng ating bayan. Yun ay, alam niyo yun, kapit kamay sa ating bawat Pinoy, di ba? That's what's up, man. Para sa akin, definitely mali itong si Skastakli, pero mali rin tayo na hinuhusgahan natin siya ng ganon, tinatarantado at kinukupal natin siya ng ganyan. He doesn't deserve that, man. Na pinagtatawanan natin yung news na lumabas few hours ago sa Korean channel, kung nasaan si Skastakli, haha, tama yan, ganito, ganyan. Mate, you don't do that, man. Kasi kababayan mo yung tinatarantado sa TV, tas sinusuportahan mo yon sa Korean channel, okay ka lang? Ha? It's all fun and games, man. Tayo bilang mga Pilipino, pwede natin gawin yung naggagaguhan tayo, nagkukupalan tayo. But mate, that's fine. Parehas tayong Pinoy. Let's finish the convo. For ourselves, okay? Tapusin natin yung argue, gaguhan tayo, lokohan tayo, it's fine. Pero kapag ibang bansa, ibang lahi na yung gumaganon sa atin or sa kababayan natin, man, tandaan nyo to, always stick with your fellow kababayan or Filipino, man. Because ayun lang ang nag-iisang tsansa pa sa ating bansa upang maitaguyod itong bansang ito. Ayun kasi ang nakita ko sa ibang bansa. Living in Europe for almost more than half of my life. Ayun na na-realize ko, mga kahombre ko. Kasi kaya sila successful dahil talagang ganun sila sa isa't isa. Kapit kamay sila sa kahit na anong mangyari. Kahit mali sila, fuck it, magkakasama pa rin tayo doon sa lugar na yon, kung saan kahit mali or tama man. Alam mo yun, that's what's up. Nagkakamali ang lahat, man. Anyways, Skastakli, kung ako sa'yo, umano ka na, aminin mo na ang iyong pagkakamali.
At syempre si Flo G din. Pero mga ka-hombre ko, sigurado ako, napakatalino nitong mga to. Anong gusto nila? Ano ba yung kanta din, di ba? Gusto lang nilang ibenta yung t-shirt nila na 1919X. 1990X. Yung brand. So, sinong panalo dito? Sila. Sinong talo dito? Tayo, na nambash. Ako, panalo din ako dahil may pera akong makukuha sa video na to. Sinong talo? Yung mga stupidong nagko-comment na kung ano-ano, nagpapakamatay. You never gain anything, man. Yun. Yun yung napakinggan natin si Sir Makagago, no? Yung pagiging makabayan natin, no? Naging issue pa. So, para sa akin, yung pagkakamali ng isang Pinoy, hindi naman dapat yan tinotolerate, di ba? Kung nagkamali man sila, siguro dapat silang humingi ng apology, no? Pero para sa akin talaga, hindi yun magkaparehas eh. Pero, dahil sa inamin na nga din na hiniram lang daw nila, pero although na hindi naman talaga magkaparehas, no? So dito sinasabi ni Sir Makagago na kahit na anong mangyari dapat magkakakampi pa tayo. Syempre, 'di ba? Kapag nasa ibang bansa ka, wala kang ibang pwede maging kakampi kundi kapwa Pinoy mo lang. 'Di ba? Hindi kasi alam 'yan ng iba na nasa Pilipinas, no? Na hindi naka-experience ng nasa ibang bansa, no? Na talagang wala kang magiging kakampi kapag ibang lahi ang nakalaban mo dito, no? Talagang wala, laglag ka. Kaya niya nasabi 'yun, 'di ba? So, wag niyo naman sobra-sobrahan sana yung pambabash, no? Kung may nagkakamali man sa mga kapwa natin Pinoy, 'di ba? Sakto lang, tamang pagsabihan niyo lang, pero hindi na yung para araw-arawin niyo, puta. Masakit din yung may basher, 'di ba? Hindi naman mga superhuman yung mga yan na hindi tinatablan eh. Di ba nasasaktan din yung mga yan. Pero, syempre pag may pagkakamali, itama natin, di ba? Huwag niyong ito-tolerate. Pero, at the same time, sana wag naman nang ulitin yung mga ganyang issue. Kasi, payo ko lang sa hindi naman ako sa Kasi magagaling naman yung mga yan, di ba? Hindi naman lahat ng kanta nila ginaya nila eh. Kaya, para sa akin, gumawa na lang ng kanta na talagang sa kanila, no? Magagaling naman yung mga yan, hindi naman makakailayan. Tsaka etong vlog ni Sir Makagago, hindi naman totally na talagang binibira niya si Stastakli at si Flo G, di ba? Lang 'to, kumbaga parang pinagsasabihan niya lang, di ba? Di ba? Sa prangkahan nga lang na salita, medyo masakit pero totoo, di ba? So hanggang dyan na lang muna tayo, mga idol. Yan. Lalagay ko na lang yung link ni Sir Makagago sa baba. Yan, panoorin nyo ng buo. At syempre, intindihin nyo rin. Hindi nyo pa natatapos. Mag-comment na naman kayo ng kung ano-ano. Tuloy na rin. So, hanggang dyan na lang muna. Pucha TV ang inyong lingkod. At syempre, mag-ingat kayo palagi kung nasan man kayo. At syempre, mag-isip kayo mabuti bago kayo magsalita, no?